Timers! Timers! Uy! Panaginip lang pala. Kamusta? Nandiyan pala kayo. Ako nga pala si Jed, ang inyong siksik na mananaliksik. At matanong ko lang, sigurado ka ba sa landas mo sa buhay? Yung mga dreams, yung mga goals, yung mga gusto mong makamit habang buhay ka pa. Alam nga natin na kapag may tiyaga, may nilaga. Yung mga malaking success, di ba? Tip of the iceberg na nakikita natin. Pero kailangan mong pagdaanan yung hirap. Pero yun nga hirap. Hirap! Ang hirap! Ang daming kailangan gawin, ang daming kailangan pagdaanan, ang daming kailangan baguhin. Pero bilang imperpektong nilalang, bilang isang tao, kaya mo ba magbago? Simula't sanggol pa lamang, naiikot na yung buhay natin ayon sa lipunan. Binyagan, gender reveal, di ba? Mga nanay, tatay, gusto ko yung anak ko isang matinong doktor. Lord, gusto ko yung anak ko isang matinong abogado, engineer, and best of all, investment. Talagang marami tayong mga mentor, mga role models, mga parental figures na humuhulma ng ating values at morals. Gawin mo to. Bawal yan. Nag-a-adjust tayo kung ano ang normal. Kaya na-echepwera yung mga taong hindi sumasang-ayon o hindi gumagalaw ayon sa sistema. Mga kriminal, mga manyak, di ba? Mga weeb. Sa pagtanda at pag-mature natin, nabubuo ang ating pagkatao. Kung paano tayo mabuhay. Nakakagawa tayo ng representation natin sa society. Gusto natin maipakita sa mundo. Yo, this is me. Oh, I want change for other people. Pero sigurado ka ba na ikaw talaga yon? O isa lang ba itong maskara? Ayon sa isang tanyag na psychologist na si Carl Jung, na meron tayong dalawang parte ng mentality o pag-iisip. Ang conscious at ang unconscious. Ang conscious, literal na conscious ka. Dito ang rasyonal na parte ng ating utak. Mga memories, mga thoughts, mga feelings na nararamdaman mo currently at nagagamit mo bilang isang functional na human. At dito rin sa conscious part na ito, nabubuo ang isang maskara, ang persona. Persona! Na dahil mga social creatures tayo, na nag-a-adjust sa society, ang pinapakita natin, just one-sided. Mga pleasant traits, mabait, matulungin, mapagmahal, gwapo ba siya? Mabait. Natatakpan nito ang unconscious part. Ang unconscious part naman, ito naman ang ating repressed na side, no? Yung mga repressed emotions, yung mga insecurities, mga tinatago nating memories na ayaw natin maaalala. Yung mga hindi tayo proud. Yung mga ayaw natin para sa ating sarili. At habang nabubuo ang mga yan, yung mga ayaw natin maging, unti-unting nabubuo ang sinabi ni Carl Jung, ang shadow. At may kaila ako otits na magpapaliwanag sa atin ng shadow na ito. Si Walter White. Si Walter ay isang typical na boomer. Isang responsableng ama. May mapagmahal na pamilya. At may marangal na trabaho. Dalawa pa nga trabaho niya Mukhang set for life na, no, si paring Walter. Pero kung titignan mong mabuti, may malaking mali. Hindi siya satisfied sa buhay niya. Yung asawa niya, ang controlling, nakikialam sa mga gusto niya gawin sa buhay. Tapos pakiramdam niya nababawasan ang kanyang pagkalalaki. At ultimo, ang anak pa niya. Mas idolo pa ang bayaw niya. Sa mahigit 50 years na nabubuhay si Walter White, nabubuhay siya na hindi niya alam ang gagawin niya o hindi niya alam ang landas niya. Nakasuot si Walter White ng isang maskara. At umiikot-ikot pa ang buhay niya nung nagka-revelation siya na meron siyang cancer. Woo! Talagang carpe diem! Lahat naman tayo may deadline sa buhay. Fortunately or unfortunately. Pero iba pa rin kapag conscious ka talaga kung kailan or talagang malapit na or parating na. Parang dun sa free rent video ko, check nyo sa Facebook. Pero going back, na-realize na nga na malapit siyang madeds. At para sa kanya, may kumakatok na malakas. Ako ang kumakatok! Makikita mo talaga dito ang inner workings ng shadow sa buhay ni Walter White. Gumawa siya ng leap of faith. Pumunta siya sa mga dako ng mga kriminal para kumita ng pera para sa pamilya. Kung iisipin, medyo noble pursuit din, di ba? Pero yun nga kumakatok ang shadow. At grabe talaga yung depiction ng Breaking Bad dito. Makikita mo yung natural na pagbabago ng kanyang pagkatao, ng kanyang ugali, ng kanyang pakikitungo sa mga tao. Nakagawa siya ng mga kasama
kasamaan na di niya kaya gawin nung nakasuot pa siya nung persona mask niya, nung ego niya. Chemistry is the study of change. At itong pagbabago na ito, ma-apply natin yung study ni Carl Jung. Nasabi daw niya, nagiging miserable daw tayo. Nawawalan tayo ng landas, ng purpose, ng authenticity sa sarili dahil suot pa natin yung maskara, yung persona, yun lagi yung pinapakita natin pero may intrusive thoughts tayo na gustong gawin. Kunwari, ikaw, gusto mo maging top 1 sa school, pero yung kaklase mo, yung top 1. At pakitang tao ka lang sa pag-congratulate, sabi, oh, I'm so happy for you. Plastic. Pero ito pala, sa loob-loob mo, inggit ka at resentful. Ikaw yung aral ng aral, no? Deserve mo yan. Pero napunta sa iba. Tapos, wini-wish mo pa na hilahin siya pababa. Or parang kahit hindi mo man gawin, meron ka ring inkling or may pag-iisip, sana bumagsak siya sa gayetong subject para hindi na siya honor student. O isa pa, meron kang fear of failure. Masyado kang narcissistic at overconfident. Yun yung pinoproject mo sa ibang tao. Na ini-invalidate mo ang ideas, yung opinions, at yung mga success ng ibang mga tao. Gusto mo lahat tungkol sa'yo. Meron ba kayong ganyang kaklase o ganyang kaopisina? Nagbigay ka ng suggestion, for me ha, o kaya nagbigay ka ng opinion mo lang, hindi, para sa akin, nag-overcompensate ka. Hindi mo matignan yung shadow sa mata. Munch lang tayo ng munch kung ano yung sinasabi ng society sa atin, ng mga ating mga kamag-aral, mga kamag-anak, ito. Pero we know in our heart kung ano ba yung desire talaga natin. So, ano gagawin? Hindi pwede maging shadow kasi masama yun. Hindi rin pwede i-ignore yung shadow kasi mayiging miserable ka. Iko-compare mo yung buhay mo sa ibang tao lagi. Ay, buti pa siya, nakakapunta na sa Hong Kong. Buti pa siya, nakakapag-Japan na. Ano gagawin mo? Putya, gumalaw ka! Actually, hindi kalaban ang shadow. Parte ito ng ating pagkatao. Tinutulungan tayo ng shadow natin. Ika nga ni Carl Jung, the sole purpose of human existence is to kindle a light in the darkness of mere being. Where there is light, there is darkness. And to look at the light is to also see the shadow that it casts as well. Jed 2024. Ito talaga yung kahinaan nating mga Pilipino. Hindi tayo accountable. Sa mga mali natin, kailangan mo harapin yung mga shadow. Di ba sa mga anime nga, pinapakita doon. Sila Naruto, sila Ichigo. Ba nakaharap sila sa mga shadow nila. Ayaw nila i-acknowledge. Sinasabi ng society, masama, ganyan. Repress, keep on repressing. Ikaw yung nadidepress. Pero pag in-acknowledge mo yung shadow mo, nakipagkampihan ka sa shadow mo, nag-organize kayo ng thoughts, no, ano ba yung mga pwede kong baguhin sa sarili ko? Yun ang growth. Yun ang evolution ng human being. Indomitable human spirit. Si Walter White, masyadong nagpakain sa shadow. Kinain ng shadow yung ego niya. Naging siya yung shadow. Pero hindi dapat ganun. Marami kang ways or marami kang paraan para mag-grow, para hindi ka lagi resentful. Gusto mo maging top 1? Mag-aaral ka. Naging top 2 ka? Then pat yourself in the back. Gusto mong pumayat, pucha. Yan, ginagawa ko kahit hindi halata. Nag-exercise ako at least 3 to 4 times a week. Gusto mo mag-content create, maggawa ka ng 100, 1,000 contents. Ang daming pwedeng gawin. You have to acknowledge. You have to be accountable for your actions. Stop blaming it on other people. Stop projecting to other people. Huwag ka maging Walter White. Don't be a scaredy cat. Pero if you take ownership of your life, acknowledge your shadow. Tignan mo yung shadow na yan sa mata. Huwag kang matakot. Tignan mo yung mga pagkukulang mo sa buhay. At tignan mo kung ano yung pwede magbago. At siguradong sigurado ako na ang buhay mo ay magbabago. Ano? Hirap magbago, no? Ano, boy? Uwi na kita sa nanay mo? Hank. Ang pangalan niya ay Hank. Sa tingin mo, Hank, uwi na kita? Ako si Isaac Schrader. At putang ina mo. Hank, makinig ka sa akin. Pakiusap. Sabihin mo sa kanya na kaya natin makipag-areglo. Ano? Gusto mo ko magmakaawa? Ikaw ang pinakamatalinong kilala ko. Pero dito, ang bobo mo. Hindi mo alam.
na nakapag-desisyon na siya kanina pa. Tapusin mo.